Pito. Pitong bumberong handang sumuong sa anumang panganib. Pitong sirenang umaalingaw-ngaw sa paligid. Pitong payo na iniukit sa puso't isip. Upang sa kana ay mapigilan. Sunog ay maiwasan. Anim na kandilang sumisimbolo sa mga alaala ng anim na pamilyang nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Anim na aral na sa bawat apoy bumubukal na sa pagkakaisa anumang apoy ay kayang labanan, mapatigil, mapahupa. 5. Limang paalala ng pag-iingat. Pagtingin ang galan, huwag kalimutan. Huwag mag-iwan na nakasinding kandila. Siguruhing ligtas ang... Hay, papasok na naman. Ako ngayon naghahanda na papaaralan. Nagsusuklayin ang aking buhok sabay suot ng sandalyas. Kabado pero, espesyal ang araw na ito. Darating daw ang mga iniidolo. Sa aking paglalakad, utak ko'y puno ng umusok! Umapoy! Nagliliyab! Ang init na nadaramay! Kaya't hindi ako nag-alintana na kunin ang pulang bagay na nakasabit sa may bintana. Ang mga aral noong araw na iyon ay nagbunga sa magandang layon. Kung papaano ang isang pin na iikutin mo lamang at hihigitin, isang bagay na itututok mo lamang sa nag-aalap na paligid, ang magliligtas sa nakararami sa trahedyang hindi ginustong mangyari. Kaya napakahalaga ng kanilang salita, napakahalaga ng impormasyong sinabi nila. Anak, ang electric fan, sinugot mo na ba? Opo, ma. Ang ilaw, pinatay mo na ba? Opo, ma. Mga salitang nakakairita ng sabihin dahil araw-araw naman natin itong ginagawa. Ngunit kung babalikan ko ang mga oras na yun, sana'y naging sigurado ako. Sana ngayon kami buo. Nagising ako, hindi sa tilaok ng manok. Nagising ako sa init ng yakap ng aking mga magulang. Sana mayakap lamang iyon. Hanggang sa isang nakakagulantang na sigaw ang aking narinig mula sa labas ng aming tahanan. May sunog! May sunog! Agad akong nagmadalit ginising yung aking mga magulang. Ma! Nasusunog yung bahay! Bakas sa aking pananalita, ang pangamba na baka huli na ang lahat. Kaya't nagmadali kami umpas ng silid para lamang matatnan ang pintuang tinutubok na ng apoy. Wala na. Huli na. Naramdaman ko na lamang ang paglapit ng aking ina at niyakap ako ng napakahigpit. Anak, mahal kita! Anak, mahal kita! Anak, mahal kita! Paulit-ulit na itong sinasampit habang ako na pinipilit na pumikit sa palapit. Habang siya may sinusubukang tapukin ng apoy na sa amin sumisiksik. Hanggang sa nabalot na nakabibiging sirena ang apat na sulok ng aming tahanan. Wiwo, wiwo, wiwo. Ito na palang huli kong alaala ng aking mga magulang. Hindi ba ang ninakaw sa amin ang sunog, kundi buhay? Ngunit bakit? Paano nangyayanin na ang apoy na isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ang siya rin nagiging tinutupes? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang kapaligiran mo. Mangyaring sa makagamitan mong depektibo na iwang nakasaksak na elektroniko, paglalaro mo ng posporo, sunog sa pagluluto o baka tayo ay parte nito. Narito ang ating mga gurong handang ibigay ang tunay na kahalagahan ng pagliligtas. Narito ang ating gobyerno na magpapatupad ng mga fire safety laws. Nandito ang ating mga bumbero nagsanay at nakahandang tugunan ang pangangailangan mo anumang oras. Kaya kaibigan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Na ang nakasanayan nating salita, huli na, ay magiging handa na. Kaya ngayong buwan ng pag-iwas at pagsubok sa sunog, akin kayong iiwanan ng dalawang salitang tunay na magkasalungat. Sa sunog ay may kawalan at walang kawalan. May kawalan sa mga naaapektuhan. Ngunit ang paghahanda at pag-iwas sa sunog ay kailanman hindi mo magiging kawalan. Ang tinig ng aking iwan. Ako nga pala si Angel Air. Tulong! Saklolo! Sunog! Takot na ba? Buhay pa ba? Hindi ba
bigkas palaging pananong sa mga taong umaalulong dahil sa dilubyong dulot ng apoy. Apoy. Apat na letra na tapwat, di mabilang ang ambag sa lipunan at sa tao, pero nabago sa ating kaalaman na ang mga bagay ay may likod at kabaliktaran. No, ang apoy ay kakampi at katulong sa bawat araw, pero ang apoy rin ay kalaban sa kakayahan nitong tumapos ng araw. Ngunit ano ba talaga? Kasi nakalilito na. Kakampi na natin, pero paano natin hindi nakakalabanin pa? Simple lang naman. Isa lang ang lunas sa malubhang sakit na yan. Permanenteng itatak lamang sa bawat isipan na sa pamayan ng nagtutulungan. Sunog ay tiyak na maiiwasan. Oh, di natubas sa aking bibig. Dahil naisip ko lang, ito'y nakuha sa naipang takot at pansariling karansan. Karansang mapanood silang mamatayan dahil sa kumakalat na apoy. Karansang makita silang mahirapan at humingi ng mga apuloy. Karansang maisip, gaano kapalad dahil alam ko paano iwasan. Oo, alam ko paano iwasan dahil may paraan, may susi, may hakbang. Unang-una, pagsiguro sa mga elektrikal na kagamitan, yung araw-araw na inspeksyon at paggamit ay limitahan. Hindi naman nakakapagod, kunting oras lang naman. Yung crush mo nga, na-check mo, dapat ganun din sa kapaligiran. Yung paggamit at paglalagay ng LPG sa tamang lagayan, isa lang napakalaking tulong. Titiyakin mo lang kung patay o sarado ba? Hindi ba kaligtasan agad na nagsusulong? At makalilimutan ba naman natin ang planong pangsagip? Mahirap pang maghanda kung ano mga kailangang dalhin gamit o saan lalabas at papasok kapag lumalala na yung init. Pero teka lang, nakikita niyo na ba yung daloy ng mga hakbang na ito? Elektrikal, LPG, plano, lahat pamayan ng pangailangan. Kaya kung nakikinabang tayo, hindi ba mayroon din tayo? Lugdang paulit-ulit sa pagsisigang ginagawa. Agos ng pagbuhos ng tubig mula sa timba kung hindi ito magagawa. Siyak na boses ng ambulansya ang malilikha. At syempre, ngawa ng kapitbahay niyong anggas ay naiiwang nakabukas. Isa, dalawa, tatlo, bom! Binigyan ka ng pagkakataong magamit ng kuryente. Hinayaan mo namang sumabog. Binigyan ka ng pagkakataong makapagluto. Hinayaan mo naman itong maglikha ng sunog. Binigyan ka ng pagkakataong sindihan ng kandila. Hinayaan mo naman itong dumikit sa kortina. Kung patuloy tayong magiging patay mali siya, wala tayong magagawa. BFB ang kauna-unahang bubuksa. Pero disiplina ay sa atin dapat nagsisimula sa lahat ng taong dumaraan. Dala-dala lang ang dimensyon ng tao pagdating sa sunog. Isang, may sunog! Sabay tukot ng telepono sa bulsa. Grabe guys! Ang laki ng sunog! Make sure to like, post, reshare! Isa naman. Tulong! Tulungan nyo kami! Yung anak ko! Nasa bahay pa! Nakapuloras na. Para tayo ay magising sa katotohanan na iisa lamang ang ating kalaban. Ang disiplina ng sangkatauhan, pero huwag kang mag-alala. Dahil pwede tayong gumawa ng pangatlong tao na kung saan hindi naaabot sa pangyayaring ganito. Dahil kapag may disiplina at malasakit sa pamayanan ng sunog, ay may iwasan. Sangga sa pagsugpo ng sunog. BFP ang maasahan. Binubuhos ng mga buhay yung pangkaligtasan ay makamtan. Hindi iniinda. Ang init na nagmamansya ang mga usok na makapigil. Yun nga. Buhin na natin ang mga kataga dahil sa sunog, hindi ka lagi sa BFP. Bilang kabahagi, pag-iwas sa sunog ang aking gawin. Sinisigurong sa magsaksakan ay nakahalili kung may pagpupulong. Ako ay sumasali, Filipinos can be hardworking. Kaya sa usaping disiplina, lahat ay isali ang pag-iingat. Ang magiging susi tungo sa pamayan ng nababalot ng itipi.
tanging handa. Dahil ang sunog ay parang magdanakaw sa gabi. Walang pasabi kung kailan mangyayari sa oras ng sunog. Handaan lamang ang siyang sandigan, kaya hindi ba't mas magiging sa paghanda ang ating oras ay ilaan? Imbis na apoy ang ating ikalat, bakit hindi na lamang kaalaman ng ating ipalaganap gising sa umaga? Magkahang niluto sa kusina, hindi na mangangamba kasi yung gasolina. Pinatay na ni Mama mga nakasabit na uniforme. Hindi na mangangamba kasi yung plancha. Binatay na ni Alice sa saksakan yung mga nangangamoy na sigarilyo ni Lolo. Hindi na lang mangamba kasi ubus na ito sa sinisero. Yung cellphone na sinarge ko kagabi, hindi na lang mangamba kasi nakabunot na ito sa isang tabi. Biyaya! Kalaban! Linis na dalawa. Magyari man lang na isa-isip na sa lahat ng aspekto. Kaya ng aking panimulan. Tayo ang unang kumakalaban sa ating biyaya. Kaya naman, uparin na natin ang ating gumanggahan upang ang lahat gawin ito ay maiwasan. Sa pamayanan nagdadamayan ang sunog ay maiiwas. Once again, that's our entry number 4, entitled A Community Strength. And finally, entry number 5 is entitled Together Against Fire, an artwork created by Mr. Joshua Angelo A. Liveta. He described it as an artwork that highlights the importance of fire safety through community cooperation. Ang mismo ng tigno ay maliit at isa sa mga